Sa iba pong balita, pinaiimbestigahan ng Presidential Communications Office sa Department of Justice ang ilang social media accounts na nagpapakalat umano ng fake news kaugnay sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Samantala, Malacanang muling iginiit na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Inendorso na ng Malacanang sa Department of Justice ang 4 na Facebook account na nagpakalat ng fake news sa umano'y pagpigil ng Korte Suprema sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pinasusuri ng Presidential Communications Office sa DOJ ang mga account na Kachismes, Buok Privis, Krista de Mora at Lenny Kiers o Lini Quirong para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa investigasyon kasi ng PCO Anti-Fake News Desk, walang katotohanan ang kumalat na mga post na nagsabing opisyal lang pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto o pagsuko kay De La Rosa sa International Criminal Court. Paglilinaw ng PCO, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ginamit pa umano ng mga nasabing account ang mga litanyang just in, breaking news at landmark ruling upang magmukhang lehitimo ang ulat. Babala ng PCO, papanagutin ang mga nagkakalat ng fake news na posibleng maharap sa paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay sa manumayang flood control project. Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala sa mandato ng presidente na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman anya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body. Paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito. Pinalagan din ng Malacanang ang alegasyon na pinalilipat umano si Estrada sa minorya kapalit ng pag-uurong ng kaso. Giit ng Malacanang, hindi ito politically motivated. Nakaraang taon pa anya lumitaw ang pangalan ni Estrada sa investigasyon ng Congreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam. Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo. Sabi ng palasyo, magandang ginawa na Estrada na hindi na nagpahirap pa sa mga law enforcer at haharapin ng maayos ang kaso. Bumuelta din ang Malacanang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila naghahanap ng mga nagawa ng administrasyon na naramdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Castro ang mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGov.ph, zero balance billing sa DOH at ilang flagship projects gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng mga dalian chains na hindi umano umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunod lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Payo ng palasyo kay Duterte. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.